mainis ka lang, pwede mo nang kasuhan eh. O pagka denial of the victim, ano naman to? Deserve ng biktima yung crime na nangyari do sa biktima. Yabang kasi nan eh. Tangina, buti, dapat lang mangyari sa kanya yan. Okay, ito mga Chinese, 'di ba? Sabihin, deserve nila yung mga yan kasi ninanakaw sa atin yung dapat lang nakawan yan. Kasi kinuha nga sa atin yung West Philippines yung isla yun. Scarborough Shoal ba yun? Wala na yun eh. Halos lahat ng isla doon, kinuha na ng China. Sabi mo. Tapos may nabalita ka, may isang Chinese na pinatay. Di mo, deserve lang yun ng Chinese kasi sinasakop nga nila tayo eh. Yan yung denial of the victim. O kapag condemnation of the condemners, anong tinutukoy dito? Ito, masama to. Kumbaga, inaakasuhan mo yung mga polis. Diba, nahuli ka na. Ba't yung mga politiko, hindi mo inuhuli? Ayun, mas malaki pa nga ninanakaw kaysa sa akin eh. Diba? Yan yung rason niya. Yung mga pulis nga, nagsasaburin eh. Ba't ako inuhuli nyo? Huliin nyo. Para may siya, condemnation. Ay, sinisisi nyo yung, ba't yung parang naninilip ba? Ba't yung mga mayayaman, yung mga politiko? Diba, pagka ng mga tawag doon, mga white collar crimes, hindi naman pinapansin madalas eh. Nakakalusot eh. Pero kapag kaming mga mahihirap, huli agad. Ba? Yan sila, huliin mo, wag kami. Kasi kayo, mahirap lang kami. Makakurap nga yung mga yan eh. Dapat yan ang huliin nyo, sir. So, yan yung condemnation of the condemners. Now, ito naman, appeal to the higher loyalties. Kumbaga, yung action mo, ginawa mo para sa interest ng iba. Ba? O ginawa mo, for example, sir, pabagsak kasi yung tropa ko kaya pinakopya ko na. Ba? Kumbaga, ginawa mo na yung action na yun, dahil sa benefit ng ibang tao. Kasi may interest ibang tao eh. May kinamo ibang tao. O kaya kapag rebellion, nag-commit ka ng rebellion, bakit? Para sa ikabubuti ng Pilipinas, sir. Ginawa ko to, hindi para sa akin. Para sa buong Pilipinas. Para sa ikabubuti namin lahat. Diba? Yan yung appeal to higher loyalties. Ginawa mo yung action para sa interest ng ibang tao. Not according to his own will. Yan yung mga rebellion madalas, mga NPA, di ba? Yan lang yung neutralization nyo. Nakuha nyo na yan. Malapit na. Social control theory. Konti na lang. Kapag social control theory, sabi dito, ang tao daw, pwedeng maging and may dalawa kasi itong anak, social band, saka, natapik na ba sa inyo yung social band? Saka yung containment theory kay Walter Reckless. Now dito, sabi sa social control theory, lahat daw ng tao may tendency mag-commit ng crime. Diba? Kahit ako, may tendency ako mag-commit ng crime. Kaso, may mga bagay na nagko-control sa akin para mag-prevent sa akin na mag-commit ako ng crime. Yun yung social control theory. At in general lang to. Kaya din yan ako painto. Gusto ko lang nyo. Internal and external forces. Ito na ang gusto ko nyo. Social band theory. Kapag social band, tinatawag din niya social control. Ito nga, sabi ng iba, ang tao daw lahat may tendency to commit crime. Sabi nito, all people have a tendency to commit crime. Ano ba yung tendency? Para bang prone? Diba? Para ikaw, pwede ka mag-commit ng crime. Diba? Depende sa circumstances. Kaso, ano yung nagpe-prevent dito sa tao? Ba't hindi sila nagko-commit ng crime? Tingin nyo, bakit? Dahil sa kanilang band. Saan? Sa society. Bonds or relation to the society. Kumbaga, kapag daw malakas yung band
ng individual doon sa society, hindi siya makakapag-commit ng crime. Diba? For example, ano ba yan? Lagi kang sama sa mga activities doon sa lugar nyo. Di ba? Sa tingin mo, makakapag-commit ka pa ng crime nun? Hindi na, kasi malakas na yung ban mo doon sa community. Iba to doon sa social disorganization, ha? Social disorganization, may ban din doon, social ties din kung tawagin. Kaso doon, nakapokus saan? Community. Ito naman, nakapokus sa individual. Ang individual daw, kaya hindi nagko-commit ng crime dahil malakas yung social ban niya sa society. Ano ba yung mga na yan? Or yung mga social institution, like yung school, church, family, di ba? Kaya dito, sa social ban, kailan nagkakaroon ng crime? Diba? Nagkakaroon ng crime kapag merong weak ban. Kailangan gusto kong parating sa inyo. Nagkakaroon ng mataas ang tendency to criminal propensity. Mataas ang chance mag-commit ng crime kapag mahina yung ban sa society. Social ban theory. Ay sulat nyo na lang tong yung sinulat ko. Yan ang sabi ni Travis Hirschi. All people have tendency to commit crime. Kaso hindi nagpe-prevent sa na yan? Dahil yan sa strong bond ng individual doon sa society. Diba? Okay na? Now dito, sabi ni Travis Hirschi, meron daw tayong bonds na tinatawag. Ano ba yung bonds na yun? May 4 na bonds na tinatawag. Yun yung biyak. Kung tawagin, biyak. Tandaan nyo na lang, biyak. Biyak. Now, ano ba yung biyak na yan? Simula tayo dito sa B. Beliefs. Ano ba yung beliefs? Yung paniniwala mo kung ano yung tama, di ba? Acceptance of the norms of the conventional society. Kumbaga, tinatanggap mo yung mga mabubuting values doon sa society. Alam mo kung ano yung tama. For example, ayaw mong gawin yung isang bagay kasi alam mong mali. Diba? Malakas yung acceptance sa norms. Kumbaga, conforming ka sa norms. Malakas ang belief mo. Yun yung tinutukoy sa belief. Ano naman yung involvement? Involvement naman, ito yung individual spends amount of time of an individual spends on a conventional pursuit. Ibig sabihin, ano ba involvement? Involve, ano ba yun? Para nakipag-participate ka. O ito, sa amin, mga lalaki, kaya hindi kami masasamang tao. Kasi lagi kami nagba-Bible study. Sumasama kami sa mga Bible study. Kaya hindi, sa tingin mo, magko-commit pa kami ng crime? Hindi na. Kasi, sumasali kami sa mga Bible study. Diba? Doon namin inuubos yung oras namin. Diba? O kaya, kapag sa mga activities sa SK, alam niyo ba ba't sa SK puro basketball? Diba? Kasi pinapalakas nila yung bands in the process of involvement. Yung tao kasi, kapag nababakante, ano nangyayari? Pag walang nagagawa ang tao, walang ginagawa, di ba? Nagiging tambay. O kapag tambay, dahil walang magawa, kung anong matripanan, di ba? Yan ang problema. Kaya ang SK natin, nagbibigay ng solusyon, ayan, naglalagay ng mga activities para may kahit yung mga tao, involvement. Kaysa magdroga, diba, sabi nga na droga muna bago bola. Yun ang sabi nun. Parang sala ata yung sabi nun eh. Parang pamangkin ni Rebelde. Anak ba yun? Anak? Anak ba yun? Anak. Sabi, droga muna bago bola. Tama ba yun? Droga muna bago bola? Para full charge. Diba? Kailangan, kaya may activities. Para yung tao, doon na lang ubusin yung oras sa mga kaysa pa sila ng crime dahil busy. Tingin nyo kayo, dito may involvement kayo dito. Tingin nyo, makapagawa pa kayo ng dito, krimen. Puta, sobrang busy nyo na sa pag-aaral. Wala na kayong time magawa ng krimen. Diba? Now, sumunod naman yung attachment.
Ano yung tinutukoy sa attachment? Kumbaga, yung relationship mo doon sa isang tao. Kumbaga, may ano ka, may concern, may ano ka, pinagpapalagaan mo yung relationship nyo doon sa ibang tao. For example, ayokong gumawa ng krimen. Bakit? Kasi pag gumawa ko ng krimen, pwede magbigay to ng kahihiyan saan? Sa magulang ko. Diba? Kumbaga, pinapalagaan mo yung yung opinion ng tao o yung relationship mo sa ibang tao. Kaya ayokong gumawa ng masama. Kasi baka mamaya, layuan ako ng mga tropa ko. Diba? Pinapalagaan mo yung samahan. Kaya hindi ka nagko-commit ng crime. Malakas yung attachment mo. Nakukuha nyo yung sa biyak? O, ito yung pinakalas, commitment. So, dito nag-invest yung individual. Ayan na. Parang pares ng involvement. Kaso yung commitment, parang focus sa goal, di ba? Sabi nga ni Rendon iwan pati pamilya di ba? Focus lang sa goal. So dito, kunyari, atin nyo, magagawa pa kayo ng krimen? Ay, ang purpose nyo para maging criminologist di ba? O, sa tingin nyo, gagawa pa ba kayo ng krimen? Hindi na, nakapokus na kayo sa pagiging criminologist Kasi pag gumawa kayo ng krimen, puta, baka magano pa yan. Hindi pa kayo matanggap. Crimes against moral turpitude pa yung kinumit nyo. Kayari kayo doon. Ba? Kaya huwag na kayong gagawa ng masama. Puro mabubuting gawain na lang gawin natin. Gaya nyo kami mga lalaki. May commitment kami. Kaya lang yung gusto kong matandaan nyo. Pag belief, ano yung belief? Acceptance sa norms. Tinatanggap niya lahat nung mabubuti. Malakas yung paniniwala niya. Ano yung involvement? Diba? Pagsali sa mga, conventional pursuit, mga activities din ang tinutukoy dyan. Doon niya inubos yung oras niya sa pagsali sa mga activities. Attachment, ano yung tinutukoy? Relationship. Diba? May paki siya doon sa relationship niya sa ibang tao. O ano yung commitment? O dito siya naka-invest. Diba? Lahat ng energy niya, emotion, diyan siya naka-invest. Punta commitment na ako dito. Wala na akong paki dyan. Hindi na ako mag-ano, dito lang ako nakatingin. Diba? Ito ang gusto ko lang gawin Yan yung commitment. Ako yan lang yun, social ban or social control kung tawagin. Ito naman, containment theory. Kanino to? Kay Walter Reckless. Ano sabi ni Walter Reckless? Parang pares din ng social ban. Ang tao, may nagpe-prevent sa tao na mag-commit ng crime. Tinawag niya itong inner containment. Containment tsaka outer containment. Check ko nga lang itong aking para tama yung words ko. Ayan, tama nga. Kodigo na ako dito para sure. Ayoko magkamali. Okay, containment theory. Sabi ni Walter Reckless, ang tao daw, kaya daw nape-prevent mag-commit ng crime dahil meron daw tayong inner tsaka outer containment. Ano ba yung containment? Containment kasi yan yung personal and social safeguard that shields the individual from committing crime. Yan daw yung containment theory. Yan daw yung mga personal o social safeguards na nagpe-prevent sa tao para hindi siya mag-commit ng isang crime. Yan yung containment. Kaso, hinati niya sa dalawa. Inner tsaka outer. For example, ito. Meron daw isang bilog. Ito ko. Yan. At tingin mo,
Ayan yung bilog na yan. Kumbaga yan yung pumuprotekta sa akin. Andito ako sa bilog. Yang tinatawag dito sa loob, ang tawag dyan ay inner containment. Pag inner containment, anong tinutukoy dyan? Pang sarili mo, personal. Diba? Self-positive image. Ano pa? Ano pa mga ano dyan? Mga good behavior natin. Diba? Temperance. Baga, ano ka, mataas yung self-control mo ba? Tulad ko, di ba? Yung mga ano, meron tayo diyan mga pulse and pulse. Yung pulse and pulse, ayun, nasa labas. Dahil malakas yung ano ko, inner containment, malakas yung positive image ko, malakas yung temperance ko, malakas yung tawag doon, self-control ko. Sa tingin mo, nag-ano ako, nag-inom ba ako? Hindi. Kasi malakas yung inner containment ko. Hindi ako nagdala sa men. Pag inner containment, ang tinutukoy doon, yung pansarili mo. More on sa sarili mo. Positive image, di ba? At tingin mo, kapag ka, ano ka, may self-good concept, malakas ang tolerance mo sa crime, sa mga frustrations, di ba? Hindi ka mabilis ma-frustrate, di ba? Mataas yung ano mo, self-esteem. At tingin mo, magko-commit ka pa ng crime? Hindi na. Kaya nga ito yung pinaka the best. Kapag matakas yung self-positive image ng isang tao, hindi na siya magko-commit ng crime. Nauna naman yung outer containment. Ito naman yung mga, ano to, yung mga social factors nyo na nagpe-prevent sa'yo para mag-commit ng crime. Ito yung mga police, family, ano pa, school. Ba? Ito yung mga social institutions or social factors na nagpe-prevent sa tao na maging ano, delinquent, outer containment. Kumbaga sa outer, more on ano yan, social. O sa tingin nyo, paano nagkakaroon ng crime? Ito kasi tinukoy lang, containment eh. Tingin nyo, paano nagkakaroon ng crime? Lipat ko nga lang dito para ano, sisikip eh. Ba, ano yung nasa loob nga uli? Inner containment. More on ano to, personal, di ba? Ano nga ulit yung mga ano dito? Positive image, self-good concept, tolerance, lahat ng ano, tolerance to frustration. Ito, yung mga nandito sa labas ng bilog naman, outer containment. Ano may outer containment na yan? Ito yung mga social environment that prevents a person from committing a crime. Ano nga example nito? Ba, mga family, police, school, barangay. Now, sa tingin nyo, bakit nagkakaroon ng krimen? Ba? Tingnan nyo, ba't nagkakaroon ng krimen? Nagkakaroon ng krimen dahil sa push and pull. Parang tinutulak ka palabas ng bilog mo. Kasi pag lumabas ka dito sa bilog na yan, wala na. Prone ka na sa crime. Natawag yung push and pull. Inihila ka palabas, tinutulak ka palabas. Now, dito sa push, ano ba yung tinutukoy dito? Isa lang naman, internal push. At tingin mo, ano ba yung internal push? O, kapag internal, ano yan? More on mga personal factors na yan. Ano yung mga yan? Mga negative na yan. Frustration, ano pa? Anger, ano pa? Lahat ng ano kanina, disappointment, ano pa?
stress, lahat na masama. Yan ang magtutulak sa'yo para mag-commit ka ng crime, para mawala ka dito. Kumbaga, ito yung comfort zone mo, ito yung safe zone mo. Yung dalawang bilog na yan. Now, ano naman yung sa pool? Ano yung sa pool? Tawag naman dito, external pool. Ito naman yung hihila sa'yo para mag-commit ka ng crime. Ano yung mga to? Ito yung mga companion, peers, mga gangs. Diba, yung mga tropa mo. Kaya piliin nyo yung magandang tropa. Kasi yan yung hihila sa'yo dyan. Sabi ko, dito ka na. Ang ina, huwag ka na maging ganyan. Magtsabo na lang tayo araw-araw. Diba? Magnakaw na lang tayo araw-araw. Diba? Ito yung mga subculture, mga ganyan. External pulse. Tapos meron din tinatawag na external pressure. Ano naman yung mga external pressure na yan? Ito yung mga adverse living condition. Ito rin yung pwedeng sa'yo para makapag-commit ka ng crime. Ano ba yung mga adverse living condition na yan? Poverty, ano pa? Unemployment, ano pa? Ano pa? Mga external pressure. Ba? Lack of opportunity. Kumbaga, di maganda yung pamumuhay mo dito. So, yun daw yung sa containment theory. Nakukuha nyo? Anong halit sa containment theory? Sabi ni Walter Reckless, tayo daw tao, kaya tayo di nagko-commit ng crime dahil sa inner tsaka outer containment. Kumbaga, nandun tayo sa bilog, di ba? Ano yung inner containment? Mga personal factors. Ano yun? Positive image, temperance, di ba? Ito pa, mga temptation. Ay, mga isama mo. At tingin nyo, ba't ako, hindi ako napasama doon sa labas? Ba, sa temptation, hindi ako napasama doon sa labas, nag-inom. Anong cause? Ano nag-prevent sa akin para sumama doon? Yung inner containment, di ba? Positive image, wala eh. Focus ako sa goal eh. Hindi ako madadala sa tukso. Kapag malakas yung mo, yung control mo sa mga ganyang tukso, hindi ka madadala basta-basta. O ito, pwede rin yung kayo. Pwede rin kayo yung yung outer containment. O piniprevent nyo ako mag-inom. Kasi magtuturo pa ako eh. Diba? O social factors ko kayo. Parang ganun kung i-relate natin sa tunay na buhay. O ito, external pool. Ito, companion. Sino ba itong mga to? Diba sila yun? Ando sa labas. Ang external pool yan, hinihila na nga ako palabas dito eh. Kumbaga ito yung containment ko. Andito sa loob. Ito, containment ko na lang. Ito, kunyari, ito. Ay, hinihila na ako palabas. Sila yung mga external pool ko. Yung mga internal pushes ko naman, ano yung mga frustrations ko. Kunyari, tayo na, na-bad trip ako sa inyo. Diba, natutulog kayo, na-bad trip ako. Tayo lalabas na ako, may kisama na ako doon. Diba? Yun yung internal push, nagtulak sa akin palabas ng aking containment zone. So, yun lang naman sa containment theory. Okay, intindihan nyo? Kaya pa? Ayun na eh. Kunti pa eh. O ito, social reaction theory. Ano ba itong social reaction theory? Natakil na sa inyo to? Social reaction theory? Ito na lang, papabilisin ko na lang para sa inyo. Ibigay ko na ng PowerPoint eh, huwag kayong mag-alala. Para may pa rin kayo. Social reaction theory. O tinatawag nating labeling theory. Lapit na tayo kasi panglas na to sa sociological. Tapos may konting mga theories na lang tayong dadaanan, mga developmental lang yun. May conflict pa pala sa mga bourgeois. So dito, anong nangyayari dito? Social reaction theory. Ang inam dito, label. Ano ba yung label na yan? Ano ba yung mga nililabel na yan? Diba yan yung parang label. Pag nakarinig kayo ng word na label, ano naisip nyo pagka nakarinig kayo ng word na label? Diba parang parang branding, ano pa? Marking, ano pa? Tagging, naming.
Ba, lahat na. Yan daw yung label, di ba? Brand, mark, tagging, name. Lalagyan mo ng pangalan yung isang bagay. Di ba? O isang pangalan, isang lugar. Ile-label mo. Ba, kunyari kayo sa relasyon nyo, di ba, nilalagyan nyo ng ano, di ba, ng label. Di ba, para magkaroon ng ano. Hindi, saka na nga yun. Na, dito, pag in-apply natin to sa crime, itong label, ano nangyayari? Kapag nag-label na tayo, in-apply na natin sa crime, ano nangyayari dito? Diba? Yung label na yan, nagkokos ng ano? Stigma. Ano ba yung stigma na yan? Yan yung mga, parang mabibigat sa pakiramdam, parang bumabaon sa iyo eh. Stigma. Diba? Kunyari, tawagin kang ano, slut. Diba? Ano pa? Pagnanakaw, criminal, war, diba? Puta, ano ba? Idiot, kupal, lahat ng ano, tayo ng pinangalan sa inyo. Kapag ka nilabel mo daw ang isang tao, nagkakaroon ng stigma. Yung mga yan, ano nangyayari na yan? Diba? Ina-accept nila yan. Tangina, pinaninindigan nila yan. Sabi nila, tangina. Yung mga ano, ganito na tingin sa akin. Diba? Criminal agad. Tangina, wala na. Sige, hindi na ako magbabago. Tanggapin ko na lang yan. Diba? Magiging criminal na lang ako kasi yan naman din ang tingin sa akin ng society. Diba? Isang criminal. Diba? Now, eto, kung ano natin to. Sinusulat niyo pa ba? Ha? Okay na? Ba, sinusulat niyo pa? Ano, kumusta yung nasa likod? Goods pa? Kaya pa? Nantok na ba? Gusto niyo magkape? Kape, kape. Diretso na daw eh. O dito, social reaction theory. Now dito, may tinatawag tayong primary deviance. Primary deviance. Ano ba yung proseso ng social reaction theory? Una, primary deviance. Ano ba yung ginagawa sa primary deviance? Ano yan? Yan yung una mong ginawang ano, crime. For example, ang ginawa kong crime, theft. Diba? Tapos, ano nangyari? Nung nagnakaw ako, ano nangyari? Kumalat sa ano, puta sa mga marites. Ano ako, nagnakaw ako. Ano mangyayari dito? Diba, pagkalabas ko, ano mangyayari dito? Sabihan ako, magnanakaw. Tapos yung reaction nila, kunyari, papasok lang ako sa isang lugar, magsisialisa na. Parang feeling nila, nanakawan mo sila. Yun yung parang yung nagiging reaction nila. Diba? Dahil yun sa una mong ginawa, primary deviance. Now, dahil gano'n na nga yung tingin sa'yo, ang ina, parang tingin sa akin, parang criminal na lang eh. Diba? Hindi na, ano naman ako eh, kumbaga parang ano daw, sinerve ko naman yung punishment ko. Diba? Tinapos ko yung parusa ko, nagbago na ako. Diba? Pero ganito pa rin tingin sa akin ng society. So, anong mangyayari dito? Magkakaroon tayo ng secondary deviance. Diba? Dito, ano nangyari dito sa secondary deviance? Tinanggap niya na yung identity. So, dito, magkakaroon ng ano? Mas malala na dito. Diba? Dito, puta, robbery na yan. Mas malala na. Kumbaga, nagkaroon ng ano to, deviance, amplification. Ano yung deviance amplification na yan? Nag-increase yung level ng deviance. Ba, sinabayan ako dito, magnanakaw. Ba? Tapos, ano, basta ang dami. Kupal, ano, palagay na lang natin yan. Yung mga yan, inaccept ko na yan. Tanggapin ko na yan. Now, nung ni-accept ko, gumawa ulit ako ng krimen. Ang ina, sabi niyo, mga magnanakaw ako, ha? Ang ina, na ganun tuloy. Ginawa niya, robbery na. Puta ng hold up na. Diba? Nagkaroon ng ano, deviance amplification. Tumaas yung level ng ano niya.
Kunyari, nagsashabu ka lang ng ano, ng isang hit-hit lang. Eh, yung putang ina, bata ka na magshabu. Sobrang sagad ka na magshabu. Diba? Lalong lumala. Kaya yun yung problema sa ano, social reaction theory. Diba? Sa tingin nyo, paano maiwasan to, social reaction theory? Sa tingin nyo, paano maiwasan to? Ha? Paano nga maalis yung stigma? Kasi hindi mo makontrol yung community. Ang gagawin dito, mas maganda, puro community-based. Diba? Mga community-based programs, katulad ng mga probations, kaya nga nabuo yan eh. Para ma-repair yung relationship nung ano, nung victim tsaka nung offender. Para matanggap yung ano, yung offender doon sa society. Diba? Masanay na siya. Kumbaga, doon niya sa labas sinaserve yung sentence niya, diba? Sa probation. So ito yung nangyayari. Tsaka dito, pansin nyo, dati anong tawag sa mga nakakulong? Diba? Prisoner. Oh. Ngayon, ano nang tawag dati? Tapos naging ano na? Oh. Inmate. Diba? Inmate. Puta, parang ganun pa rin eh. Kasi kapag ibig sabihin ng in, nasaan? Nasa loob. Ano yung mate? Parang kasama. Parang kasama mo sa loob. O parang ano ka pa rin doon. Parang ganun din, prisoner ka pa din. Now, ngayon, nagkaroon na ng pagbabago. Gawin na natin PDL. Kasi ito, mas neutral. Kasi ikaw, tawagin ka naman bang ex-convict eh. Putang ina, pangit tigpakinggan. Parang bumabon pa rin sa'yo na ganun yung mo, identity mo. Ba? O PDL na lang ang tawag natin. Ano yung PDL? Person deprived of liberty. O mas maganda. Ang taong pinagkaitan ng kalayaan. O mas maganda pakinggan. O pansinin nyo pa sa mga bata, delinquent. Yan ang tawag sa batang mga di ba? Tapos, nung naging youthful offender, tinawag yan ng youthful offender during the time of Marcos. PD 603? Tama ba? 603. Diba? Tapos ngayon, binago na kasi masyadong parang youthful offender, parang pa rin, parang stigmatizing pa rin eh. O gawin na lang natin CICL. Children in Conflict with the Law, di ba? RA 9344. Na lang tawag natin, CICL, saka yung yung child at risk, di ba? Mas maganda na. O kaya yan yung para anong purpose na mga yan? Para alisin na yung stigma. Labeling. Di ba? Kaya kayo, kung gusto nyo, yan, labeling nyo ito, mga baron, yan. Baka mamaya, maging baron nyo yan. Sabihan mo na sabihan na baron. Baka mamaya, maging baron niyang bigla, di ba? In-accept niya identity na yun. Ito, baron to. Baka lalo niyang pagigihan. O, try nyo in a positive way. Di ba? Ayun lang yan, social reaction. Ito, kay Gabriel Tarde, ito, malapit na. Kunti na lang. Ito, kay Gabriel Tarde, ano naman to? Theory of imitation. Naniniwala ba kayo na lahat tayo wala namang originality? Totoo naman eh. Ako, meaning ko, wala ako originality eh. Ano lang ako, parang mix eh. Lahat ng pinanood ko, pinopya ko lang yung mga estilo nun eh. Tapos inadapt ko. Di mo si Kobe, puta, inadapt lang din niya yung moves ni Jordan eh. Diba? Kasi dito, meron tinatawag na inferior, tsaka superior. Diba? Ano yung superior? Ito yung may mga power or authority. Ano ba yung mga superior na yan? Pwede yung teacher nyo, pwede yung boss. Diba? Lahat ng mga nakakataas sa inyo. Diba? Ang inferior na, yung mga parang mababang level. Ang magandang term sa inferior. Mga to eh. Mga low level na lang. Yan. Diba? Kaya dito, ito kasi naging forerunner to ng yung theory of imitation. Ito yung naging gayahan ng foundation to ng social learning tsaka nung DAT. Yan nyo, magkamukha din, di ba? Kaya huwag kayong malilito dito. Isa lang kasi yung pinagkuhanan. Parang minodify na lang.
O dito, ang ginagawa lang naman dito, yung inferior, kinokopya niya yung gawain ng superior niya. Diba? Kaya nga ito yung pattern 1 eh. O, individual imitate others in proportion to the intensity and frequency of their contact. Ibig sabihin, kapag masyado niyang nakakahalubilo, nakasama na matagal, diba, mas nade-develop or mas na gagaya niya yung behavior ng superior niya. Ito, pattern number 2. Inferior imitate superior. Yan ang kanina. Diba? Andito naman sa pattern number 3, nagkakaroon ng tinatawag na insertion. Yung lumang behavior niya, pinapalitan niya ng new behavior which is yung na-imitate niya. Minsan tinatawag din itong innovation. Ito na lang, maganda example yung kay Kobe. Diba? Nung ginaya niya yung moves ni Jordan, in-innovate niya. Pinalitan niya yung moves niya. Diba? Which is, pinalitan niya na yung lumang moves niya nung bagong moves na nakopya niya. Diba? O tinatawag nga din itong copycat eh. Kung simple yan, copycat. Theory of imitation, Gabriel Tarde. Ano naman yan? Tandaan niyo lang yan. Superior, inferior, imitate superior.